Alam mo, nag-promise ka na tatatuan mo ako. Alam I mo. know. Mangyayari yun. Okay, nililinaw ko lang ha. Sige. Schedule lang natin ng maayos kasi ang ginagawa ko ngayon talagang by appointment lang ako. Yeah, Kung may time, bakit hindi? Correct. Maliliit pero by appointment lang. Kasi nga yung schedule mo talagang kailangan mong i-prep eh. Pero sino sa family ang artist? Ikaw lang? Isa sa naka-influence sa akin ay yung elder brother ko. Pero siya yung naka-influence sa akin una-una. Tapos yung mga sister ko, nakakapag-drawing lahat din kami. Pati yung sa mga uncle ko, meron din yung drawing ng anting-anting. Yeah. Kasi I basically came from a family ng healers din eh. Sa father side ko, yung aking lola at saka lolo, dalawang lolo, pareho silang healer. Yung mga hilot, may mga orasyon, may mga tapal-tapal, susulat na gano'n. Yes. So meron, nabutan mo yung kandila na... yung tinatawas. Oo, tinatawas, di ba? Bentosa. Bentosa. And the good thing, no? Tsaka yung mga ano lang, yung dahon-dahon nga lang, tsaka langis. Oh my God, namimiss ko lahat yun. I know. Coconut oil, di ba? Yeah. Oh, sarap. Tapos maiinitan mo lang yung yung dahon, di ba? Gumagaling ka, di ba? Yes. Gumagaling ka. Sabi, may sipon ka, may bani ka dito, may pilay ka. Isang ganun lang. At saka, ngayon, yung may movement din sa Canada at saka yung mga indigenous people ng Canada, ayun yung ginagawa nila ngayon, yung why don't we go back to yung way of living at saka yung way of healing. Kasi, basta anong masarap, ano nasa... Kainin mo. Kainin mo. It's either kumain ka o hindi. May mga iba nga. Mami ko dati nag-yosi pa sa harapan namin mga At magkakapatid. saka yung pabibiling ka ng yosi. Bili mo ko yosi. Nakikihitit ka. Sindihan mo na. Sindihan mo na. Unahan pa kayo, di ba? Ako na magsisindi, Mami. Welcome to the Paco's Place Podcast. Visit ABBAeServices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place, kailangan may ganun ang accent eh. Welcome to Paco's Place, fresh from Vancouver, Canada, Mr. Mayolandi Joe! Thank you, Paco. Thanks for having me. It's such an honor. Tama ba? Kailangan may Yeah, it's the Canadian way. Parang Batanggenyo sa atin. Ala. Pero Batangas ka, di ba? Yeah. My father is from Batangas originally. It's a place called Balisong. Kung saan ginawa yung mga fan nights. Yeah. So those of my family were originally from there, from my dad's side. Yeah. So hindi ka na nahirapan mag-assimilate sa Canada? Hindi naman. So far, so good. I've been doing good so far. We've known each other since 2015. 2015, oh my God, tagal na. I know, it's 2015, 2016 yata, 2016. But I met you guys a long time ago sa San Pablo. When you played there, we usually do the opening. Kaya nag-open. Yeah. Kailan to? 90s, no? Oh, 90s, man. 90s, probably 95. Same thing with a lot of bands who came there. Yeah. Tapos, okay, so galing ka talagang San Pablo. San Pablo, born and raised. Oh my God. Batang San Anton. Buko Pie. Yeah. And Lanzones. The best. Lanzones and Rambutan is the best. Yeah. Oh my God. Kailan ka huling umuwi? I was there 2020, February to be exact. Kasi just before we shut down everything, I got invited to a tattoo convention in New Zealand, so I decided to swing by Philippines kasi it's a long trip. Lapit lang, tsaka malapit na pababa. Oh yeah, diba? so it's might as well dumaan mo ng Philippines and then I swing by of course yung Australia. Why not? Ano meron sa New Zealand? So sa New Zealand, it's a I would say isa sa arts that I'm doing is yung Pacific Islander and being the Pacific part of the Pacific Island group or yung Pacific Triangle, they call it. So nandun din yung Maori. Maori. Yeah, Maori. So it's a part of the Pacific Islander, right? So from Guam, Hawaii, Fiji, Samoan, of course, and Easter Island, and then New Zealand, Philippines, and Tahiti, of course. Right. Yeah. So ayun yung part ng, we call it the Pacific Islander group. Galing. We are part of that. Puro mga artist, to? Yeah. Okay. Mostly. Kasi I've been doing a lot of
tattoo. I hurt people for a living. You know. Not a lot of people can say that, but I do. Kasi my customer base in Vancouver sa shop ko sa Birthmark Tattoos ay mostly Pacific Islander. It's a mixture of everything. So I do a lot of Polynesian and then yung Maori. Which is this. Rejuvenate your smile with Dr. Lourdes Capelong's comprehensive range of dental solutions. Along with general dentistry, Dr. Capelong specializes in cosmetic dentistry, including teeth whitening, bonding, dental veneers, and surgical crowns. Whether it's urgent care or preventive treatment, she'll take care of you and your smile. To schedule an appointment, call the clinic at area code 323-257-7582. Nung napanood mo yung Moana, I'm pretty sure pinanood mo. Tuwa ka. Authentic ba? Oh yeah, authentic. It's Okay. and it's about time kasi nga very very educational pati siya. Yeah. Yung history. Yeah. Kasi based on the history, they were saying from Southeast Asia, yung people moved from the Philippines. Nag-migrate papunta sa Philippines muna. Oh yeah. So kasi nga there was always a question about yung sino yung nauna kasi right. I remember 2016 when I was in Tahiti, a lot of the artists there are saying, "Oh, this Filipino guy is copying our style." Or nakakainis, no? Ano? Pag umihirit ng gano'n, nabibwisit ako pag may mga gano'n. And then, but I do have the book ng history and then Lapit mo pa. and then I showed it to them kasi Okay. one good thing about one of the best convention that I was invited is yung Tahiti. Kasi nga yung meron kaming forum and then you talk with yung mga chief and tribal leaders there. Right. So it is also the I would say I'm a little bit jealous kasi sana ang Pinoy sana magkameron ng ganon. The reason ba wala tayong gano'n is walang nag-document? Aside from that, naging super commercial na tayo. Commercialism, it's capitalism, of course, business-wise. But what they doing in Tahiti is this. So yung government, together with the whole community and the culture, they want to keep yung kultura at saka arts ng tattoo. So what they did is I think it's the only tattoo convention in the world that was sponsored by the government. Ng Tahiti mismo. Ng Tahiti mismo. Oh, ng wow. tourism and arts and culture. At the same time, yung ginagawa nila na ini-educate nila yung tao. Kasi nga nung nangyari nung ikinakat natin yung tattoo, that's bad. Pampreso yan. Pampreso yan, exactly, pang ex-convict. So sa kanila, in-embrace na nila kasi sabi nila, this is our very own culture. Bakit natin itatanggi? Kasi nga nung dumating yung friends, of course, they introduced Christianity, nawala lahat yan. Yes. Nawala. So, same thing nung dumating sa atin yung Spaniards and introduced Christianity sa atin, nawala din yan. Nawala din, nabura. Kumbaga yung mga praile, bawal yan, hindi Bawal pwede yan. Yeah, mukha kayong preso, mukha kayong ganan, like Chaviges. So, yun ang nangyari. And then suddenly, na-realize nila na bakit hindi natin i-keep and then i-transfer sa susunod na generation. Ayun, so imagine yung government alone, at saka yung business, lahat, everyone there, tapos they do it for free entrance, pati bata. Oh yeah? Yeah. Ganun katindi. I feel so jealous kasi nga sabi ko sana sa Philippines meron tayong ganun. Kasi I've been to Dutdutan din na Dutdutan. Yeah, of course, sana meron tayong aside from that yung ganung Dutdutan, meron talaga nakafocus sa ating very own traditional and authentic na style na Filipino, which is called batok or batik. Yeah. Okay. Pag-usapan natin yung part na you're a guitar player and you're a tattoo artist. Alin ang nauna? It's a tricky question. I growing up, I grew up drawing. At the same time, yung mother ko, she likes listening to Beatles. So immersed ka, no? Yeah. From the very start. And then yung
we're a family of 8. So, 8 siblings. Ako yung 7th. So, yung from my mom and dad na music, pati yung yung eldest sister, lahat yung pinagdaanan ko, lahat pinapakinggan ko yon. Pati mga generation lahat ng generation yon. Meron kami uso pa noon yung, I remember yung 45. Saka yung 33 pa yun. Malaki na yun. Yes. Hindi pa ako marunong bumasa noon, but I can see yung mga ganon, yung I remember yung sa Beatles, yung basta may Apple. Basta may Apple, I will play it. Ayun. Nakakatawa pa yung mga radyo dati. Pwede ka mag-stack ng mga 45. Diba? Tapos isa-isa babaksak yun. I know. Ayun, yung during those time na... Tapos nagdo-drawing ka rin ng mga... Nagdo-drawing na ako noon. Naalala mo kung anong mga una mong drawing nung bata ka? Cartoon characters. Sino? Si Moby Dick. Talaga? At saka si Mythor. Oh my God, Mythor! Yun. Yun yung uso nun yung Mythor, di ba? Saka yung Moby Dick, yung laging pinapanood yun. Saka yung Wacky Races. Yes, Dick Dastardly. And exactly. Penelope Pitstop. Yun yung mga favorite ko noon. Okay. Yung time na yun. So dinodrawing mo lahat yun? Dinodrawing ko lahat yun. At the same time, yung palibasa nga yung mother ko mahilig sa Beatles. Yung mga poster ng Beatles, yung dinodrawing ko yung mga faces nila lagi. Pero sino sa family ang artist? Ikaw lang? Or? Marami kami actually. Yung isa sa naka-influence sa akin yung elder brother ko. So nagkinikritik ka rin niya, which means medyo yung shading dito, ibahin mo. Ganyan. Make it straight. Pero siya yung naka-influence sa akin una-una. Tapos yung mga sister ko, nakakapag-drawing lahat din kami. May usang Staedtler sa Dahil may Staedtler na mga pang-sketching na mga pens, di ba? Pati yung sa mga uncle ko, meron din. Yung mga, basta nakikita ko sa kanila yung mga ginagawa, yung mga anting-anting. Yeah. Oh, okay. Yung mga may braid, mga gano'n. At saka yung mga may mga anting-anting. Yung drawing ng anting-anting. Kasi I basically yung mga mata ni Kalansya o mga ganon. I basically came from a family ng healers din Yung sa father side ko, yung aking lola at saka lolo, dalawang lolo, pareho silang healer, yung mga hilot. Right. So may mga orasyon. May mga orasyon, may mga tapal-tapal, susulat na gano'n. Yes. Kasi I grew up doing that. So meron nabutan mo yung kandila na... yung tinatawas. Oo, tinatawas, di ba? Bentosa. Bentosa. And the good thing, tsaka yung mga yung dahon-dahon nga lang, tsaka langis. Oh my God, namimiss ko lahat yun. I know. And there's a movement actually right now. Coconut oil, di ba? Yeah. Sarap. Tapos maiinitan mo lang yung dahon, di ba? And gumagaling ka, di ba? Yes. Gumagaling ka. Sabi, may sipon ka, may bali ka dito, may pilay ka. Isang ganun lang. Alam mo kung ano yan ngayon? Hindi lang nila maamin. Alam mo kung ano yan? Cairo. Yeah. At saka ngayon yung may movement din sa Canada at saka yung mga indigenous people ng Canada. Kagalit sa akin mga chiropractor. Ayun. Ayun yung ginagawa nila ngayon, yung why don't we go back to yung way of living at saka yung way of healing kasi nag-work na. Natural, hindi puro gamot. And then ngayon, tapos yung mga gamit ngayon, yung ding mga herbal at saka yung mga alam mo, alam ko yung mga sinasabi natural. Yung mga kasi ngayon nakakatuwa nga because yung mga anak ko may iniinom na parang Alka-Seltzer pero compressed veggies. Oh, wow. So pag yun nagfi-fizzle, natutuwa sila, inom. So puro gulay. Hindi alam gulay. Gulay ang iniinom nila. Parang gano'n. So natitrain. So ngayon, immerse ka sa music tapos nagdo-drawing ka. Sineset up ko lang para sa audience natin dahil nakakatuwa. Growing up, naririnig mo yung musika, nagsisketch ka sa papel, eventually yung pakikinig mo ng musika, nag-translate sa pagtugtog ng musika, yung pagsisketch mo sa papel, lumakas ang loob mo para gawing permanente sa balat ng tao. Exactly. So ano na una na naman doon? Pag-gitara or? Pag-gitara before na maging tattoo artist ako kasi I came from a very poor family din kasi 8 kami. And then yung father ko is a butcher. Yung mother ko nagtitinda ng mga nilaga minsan. Mga... Sarap kaya yun, ha? Oh, yeah. I know. I grew up eating those things. Di ba? Bulalo. Butcher. Ano pagkain natin? Bulalo. Yun, so... Uwi mo na yung buto-buto. I know. And I was a working student actually during my entire college year. Okay, saan ka nag-college? So, nag-college ako sa San Pablo City, Laguna.
nag-Manila din ako for a while, kaya lang yun nga, yung barkada, bisyo. Importante yun. Oo nga, importante kasi kailangan maranasan mo. Yes! Yun ang magmamolde sa'yo. Oh, yeah. What makes me what I am right now, di ba? Yes. So, yun. And then, at yun nga, I play music on the side, saka gagawa ko ng mga portrait, kung ano man, lettering, minsan yung nagpe-fake ng signature, you know. Diploma. Recto. Yeah, recto. Yung passport noon, nabubuksan mo pa noon, di ba? Tapos yung ang racket ko nung high school. So, hindi ka na pwede takbuhan ngayon. I know. Hindi na pwedeng. Hindi ko na ginagawa. Yung racket ko noon, nagbebenta ako ng excuse letter na may pirma ng mga advisor. Report card. Oh, yeah, report card. Lahat yun, man. Tapos nabibili mo lahat sa recto, lahat yung Yeah. Di ba? Pagpunta mo doon, anong course ang gusto mo? Saang university? Transcript, kailangan mo transcript. Sir, huwag masyadong matalino. Pati thesis nga kompleto. Tapos yung iba pinipirmahan ko na lang. Yeah. Alam mo yung report card ko dati, hindi ko makalimutan yun. Pinagtyagaan ko, dahan-dahan kong burahin yung grade. Oh my God, 73! Kailangan pumasa. Ay, kulay pula. Kailangan magigitim. Oo nga nun, pula. Lagi may pula. Magsaya ko. Talaga may tawag nila, palakol. May palakol. Oo, di ba may ganyan? Pag 70. Pag 70. Ngayon, so natuto ka mag-gitara. College ka naman natuto mag-gitara or high school? High school ako nagigitara. So, ginawa ko noon kasi kasi nga na-influensyahan ako ng mga music ng mga elder sister and brother ko. Yung mga elder brother ko, may mga kumpare sila na folk singer. Yun ang tawag noon sa atin. Mga folk singer. Nag-acoustic na. It's now time to make a change. Exactly. Yun. So, yung pag nagiinuman sa amin, lagi may ganun. Tapos yung mga kabarkada ko din, yung mga... Wala, di pa uso yung pangmayaman ng karaoke. Tsaka jingle lang noon. Yeah. Jingle. May jingle lang tayo. Minsan yung 1,000 di ba? Yung 1,000 songs. So yun. And then, pero natuto ko ng sa mga kaibigan din niya, tsaka yung self-study. At the same time, nung medyo naging seryoso ako, I took formal lesson. Tapos? So, I was just so lucky na nung time na yun, maraming taga San Pablo na biyahero, mga bumabasa. So, doon ako sabi ko, sir, baka naman pwedeng turuan niyo ako kasi na-intriga kasi ako every time na makita mo si Clapton, nagigitara. Nakapikit lang. But alam nito ko saan punta yung daliri. Tapos sabi ko yung goal ko, to know more about music theory kasi gusto ko lagi yung to create my own. Mahilig din ako sa Mipra nung una, siyempre si Pra hindi mo pa naintindihan. Ito lang pala yan. Pag alam mo ng skill, ito lang pala na pwedeng paltan nito. Pero ang galing, no? Because like, and I hope people are catching on to what Mayo is saying dahil nung sinabi mo, pag natutunan mo yung scale, ito lang pala ito. The reality is, mas marami pang kulay kesa sa nota. Oh, yeah. Tsaka yung music theory, it changes my whole perspective. At saka perspective na making music. At saka making music lang o pati buhay? Pati buhay. Kasi nga I try to be creative as much as I can on every single possible way. Kahit anong gawin ko. Minsan kaya nga yung sabing pagtatato, nauso nga ngayon yung mga iPad, yung mga lahat na ako. But for me, sabi ko, if you're an artist, kahit anong ibigay mo sa akin, bigyan mo ko ng tinik. I can create an art. Kasi ayun yung tunay na artist eh. Yeah. And then sa iPad, I still don't know how to figure it out. I tried, but iba pa rin yung dinodrawing sa balat. So, most of my client nowadays, medyo naaalap sila. So, kasi alam nilang traditional na tattooing, yung may stencil and then you trace it. Yeah. But sabi ko, no, ang original na tattooing, we just draw it and tattoo it and we choose what we put on you. Kasi ang specialty ko, basically yung mga Polynesian and mga indigenous art,
especially yun nga yung Pacific Islander, what I do nowadays is, you tell me your story. And then, i-create ko na yung design sa isip And then ko. yung feedback, yun yung nakatattoo. And then, ilalagay ko sa iyo. So, basically, what I'm trying to do is, lahat ng inilalagay ko sa iyo, it basically represents you and your story. Galing, no? So, yung iba, they will go, wow, it's good. Kasi gusto nila custom. Kasi, yan eh, custom yan eh. Yeah. Personal yan eh. Yung every single pattern that you have, represent something about you. Tsaka yung family mo, yung lineage nyo, yung work mo. Ayun. So, yung iba, talagang gusto nila, they open up na ganon. It's either traditional or the modern way. Yung iba naman medyo, ayoko na yan. Kasi gusto kong makita mo ng drawing. Sabi ko, kahit i-drawing ko yan, pag nilagay ko sa'yo, iba na yan. Iba yan. Maniwala ka sa akin. Kasi another secret, yun nga yung placement. I have to follow. Kasi may contour yan eh. Yeah. Ayun. Diba? Ayun. Yung Yung muscle shape and muscle size and then yung muscle flow. Ayun. Medyo pag dinrawing ko ba, okay ito Right. Tsaka unique. Sabi ko, yung ibinigay mo, yung kwento mo, andiyan yan. Yes. Andiyan yan. And then you can continue it as you go, sa life journey mo. So, okay. So, natuto ka mag-gitara, tapos nagbanda ka, kailan naman pumasok yung lakas ng loob mo na from paper or canvas, ililipat mo sa balat? Yung time na nag-move ako sa Canada, may... wait, sa Canada mo na ginawa yung full-time na tattoo. Oo, yeah. Pero yung unang tusok mo, unang dot mo. Mga ano yun, mga yung nung teenager. Panggang. At saka yung fraternity. Di ba? Ballpen lang at saka yung... yung gangster style at saka yung mga fraternity, di ba? Yeah. Kasi hindi naman ikinukonsider sa atin, lalo sa amin noon, na yung tattoo ay profession eh, hindi naman career yan noon eh. Yeah. Meron lang noon na gano'n sa Angeles, sa base, Yes. sa American base, di ba? So nandoon lang lahat yung talagang nagtatrabaho ng tattoo artist. Pero sa amin sa Laguna wala pa masyado noon. Ngayon nung time na umalis na yung Kano, so lahat ng mga nagtatrabaho doon medyo magtrabaho na sa lahat. So isa sa amin ay nagpunta sa amin, and then yun yan, kumalat na ng kumalat, and at the same time hindi ko pa rin kino-consider kasi I was a teacher actually before. Talaga? Pero nung teacher kami, tattoo ka na, wala pa? Meron na ako. Okay, so ang una ka bang dinutdutan o una ka bang dumutdot? Dinutdutan. Yeah. Ba't tinuturo mo yung likod mo? May tramp stamp ka ba? Dito naman. Akala ko meron kang tramp stamp dito. Hindi, dito sa pigi, dito. Bakit doon? Kasi nung time na yon hindi pa nga accepted sa atin eh. And then kasi especially pag yung ikaw ay tawag doon, yung minor de edad. Tinatawag ito 17, mga ganon. Medyo parang ganon. Kasi ayaw mong ipakita. Kasi pag may, may ganon, boy ka. And then una-una yung family mo magagalit sa iyo. And then yung iba ang tingin agad ng tao. Mukhang and in your case, you're second to the youngest. Yeah. Buti sana kung panganay ka, pwede ka pumalag or whatever. Kasi sasagot ka lang sa nanay at tatay mo eh. Ito, ang dami mong ate kuya na kailangan sagutin eh. Di ba? Exactly. So ganon. Kasi nga nung time na yon, wala naman nung tinatanong kung ikaw minor de edad. Basta may lakas ka na loob, no? May pambayad ka, may panginom ka. Sige. I know, right? Dali. So mano-mano? Mano-mano. Hindi, machine pero lahat sa handmade. Kasi nung time na yun, wala naman nabibili. Alam ko yun. Yung may demo na makina na naka-tape pa na yung sa cassette tape ng Sony, no? Yes, diba? Yes. Yun ang pinakamaganda. Ayun lang noon. Tapos yun nga yung na-experience ko yun. Yung mga yung tag doon, yung mga Indian ink. Yeah. Tapos medyo nag-upgrade ka, naging Rotring. Tapos Stidler na, di ba? Technical pen na ink. Technical pen na ink, yes. I think yung dito ko yata tech pen eh. Ayun. Oo. Yun, yung mga ganon. So nabutan mo lahat yun? Nabutan ko lahat yun. Oh my God. Tapos kailan mo sinabi, okay, paano ka napunta from the Philippines to Canada? In-sponsor ako. And you were ready to leave. I mean, was it part, kasi sabi mo teacher ka, di ba? Yeah. Pero was it part of your dream to go to Canada? Because
ang dating is, okay, nagtuturo ka sa Pilipinas, tapos may nagbabanda-banda ka sa Pilipinas. Ano yun? Hindi pa ako... Was it always Canada or America or kung Hindi, sino ang mauna? Actually, doon ako. ang apply ko na sa Australia. Kaya lang, Okay. Meron chance na makarating agad sa Canada. Pero, since na nagtuturo ako, and then, yung time na yun nga yun bang yung dream ko as a band, yung grupo namin, we're under Polycosmic Record. Ano pangalan ng grupo? Point Blank kami noon, Polycosmic. So pareho tayo. Polycosmic ang intro voice eh. Yeah, nag-Polycosmic kami at saka pumasa din kami sa Octo Arts. Yeah. So pero noon, time na yon, gitarista lang ako. Right. Ang singer namin ay yung brother ni Ima Castro. Yeah. Oh, si Ima kasi Polycosmic. Yeah. Kasama namin si Ima sa Polycosmic eh. Yeah. Saka yung mga brothers niya, yung isa sa brother niya, si A noon. Yes. Siya yung lead singer namin, siya ang kumuha sa akin. Galing akong biyahe noon. Okay. Galing akong biyahe So talagang kinarir mo ang music, Oh ha? yeah, I played professionally for a long time yun nga, since during my entire college year, and then yung mga pwesto. Yes. And then nagbiyahe ako, nag-commercial muna, tugtog pera, alam mo na. Pero nung bumalik ako, kinuha nila ako. Sabi nga lang, mag-join ka na lang sa amin kasi nagre-recording kami. Since na mga kakilala ko naman yung mga taga-Chaong kasi we're neighbors basically. Ang mother ko is from Quezon. Lagi kami nasa Chaong din. So, yun nga, kinuha nila ako and then sabi nila, mag-recording na lang tayo. Huwag ka nang bumiyahe. Bahala na kami sa iyo. So, nakakuha kami ng manager noon. Time out. Puputulin kita ron na. So, you guys weren't well off. Nagkaroon ka ng opportunity to use music to get ahead sa biyahe. Saan ka bumiyahe? Barko or Hong Kong or China? Singapore and Malaysia ka. Okay, Singapore, Malaysia. Ang next ko noon, yun nga is nakadalawang tour kami doon, nakadalawang 6 months? Yeah. Tapos nung bumalik kami, so doon ka lang nakatikim ng totoong pera? Oh yeah, kasi ang pwesto naman sa atin, I started. Cowboy Grill? Hindi. Hindi. Sa amin, I started as a folk singer. So magkano isang gabi? Mga 1,000, 1,500? Oh, hindi. 20 pesos. Are you serious? Yeah, pero ang dollar rate noon, 27? No. 24? 14? $7. 7 peso ang isang US. Bata pa tayo noon. I know. So I was 15 nung unang pumesto. Sino sa tanda sa atin dalawa? 50 na ako eh. 50 na rin ako, man. Mahigit na ako. Dude, hindi pwedeng $7 yun. 1986, ilang taon lang tayo? 15, 1986. O pwede nga, bago mag-Cory Aquino ka. Bago mag-Cory. Tumutugtog ka na bago mag-Cory. Almost 7 nga. Kasi after Cory, nag-14 na eh. Mga ganun eh. Nag-double, parang nagiging, parang single. Kasi naabutan mo yun, ha? Yeah. I started really young then. So, and then... Ngayon ko lang naalala, binuking natin yung edad natin. Okay, tapos, so, 20. Tapos, nag-Singapore, Malaysia. Doon ka nakatikim ng totoong herbs. Yeah. Pero noong time na yun, mga... I forget. Ano yun? 90, 91, 92. Yun yung time na yun. Right. Yung time na yun. Right. Na, yun nga. So ngayon, pera naman. Showband. Yes. So I was a bass player actually. So hindi guitars, ha? Hindi. What happened is, nagpadala kami noon nung pang beta tape. Yung pagpapabidyo ka pa, di ba? Tapos papadala mo sa agency. Hindi nila medyo nagproblema yung drummer at yung bass player. Sabi nila, ayaw namin ng bass player at drummer. Yung drummer, MC ang ginamit namin, yung sequencer. MC50. MC50, MC500. Hindi mo... di ba yun? So sabi nila, ito na lang, kung gusto nyo biyahe, alisin nyo yung drummer at saka yung bassista. Naka-sequencer kayo? So sabi, ngayon, tinanong ko kasi sumalpak lang naman ako dun sa banda eh. Right. Ang pwesto nila regularly sa Batangas and Laguna, Quezon. So tinanong ko yung band, kung gusto nyo daw talaga, itutuloy ito pero alsin natin ito. Inyong problema yan. Hindi akin. Medyo nagalit sa akin yung dalawa. So, of course. Kasi kinuha yung dalawa. Naiwan kami. Sabi ko, hindi. Sila nag-decision yan. Yeah. Sabi ko. So, sayang naman yung biyahe. Sabi nung sige ako nalang magbaho. Nag-aaral ako ng baho. Within 2 months, ang pinag-aralan ko, there's about 300 songs.
So, ang ginawa ko na lang, i-chinart ko yung iba. Right. Hindi ko naman masisipra lahat. Of course. Masasaulo. At the same time, meron kami binigyan kami nung nandun na kami, binigyan kami nung mga... Pero Mayo, bago matuloy yung nandun na kayo, ang gusto kong ma-pick up ng mga taong nakikinig at nanonood sa'yo is, imbes na maghanap ka ng rason para hindi gawin, gumawa ka ng paraan. Yeah, of course. Yeah. Make the most of it. Kasi ano yan yung it's a chance. Sabi ko, may opportunity tayo ngayon. Kasi Two words, chance and opportunity. Galing. Oh yeah, chance and opportunity. Sabi ko, kasi yung mga kasama ko, kagaya ko din, yung pumupwesto sa atin, pwesto Right. paikot-ikot, Right. Batangas, Laguna, Manila, minsan. So, Manila minsan pa yun, ha? Yeah, minsan. Nag-Manila ako for a while din nung college. Pero yun yung nakakalungkot di ba? Yung tipong, when you're in the province, swerte ka na kung maka-Manila ka. Oh yeah. Di ba? Hindi naiintindihan ng ibang tao yun na kailangan mong gumapang papuntang Manila and then doon ka palang makikipagsapalaran sa mga Manilenyong nandun na, di ba? Nandun na. At saka una-una yung pamasahe at oras mo, wala kang tutulugan, nakakaranas Talo kami ka ng balikan. Yung pamasahe mo nun, antok na antok kami. Yeah. So, yun yung time na sabi ko nga, yung working musician ako, but bakit hindi? I enjoy doing it. Single naman. Noong time na yun, di ba? So, make the most of it. Tsaka masaya ako kasi I put my heart and soul on everything that I do. Teenager ka nito? Teenager. So hindi ka pa nagtuturo? Hindi pa. Okay. So music lang talaga muna. Music lang talaga, tsaka arts, tuloy pa rin yung tatak t-shirt, gawa ng billboards. Alam mo so lahat. screen printing ka. Oh yeah. Tapos yung mga pelikula na papalabas sa probinsya, gagawa ka. Tsaka yung pag may election kagaya nito, tsaka papasko, yung commercial. Yan. Yung mga, lahat noon, mano-mano, man. Yes. So, wala pang tarpaulin na. Piniprint, digital printing. Even when I first came sa Canada, so, noon, meron na din mga ganun, tsaka yung kinakat na rin ng computer. Ngayon, yung may nakilala ko minsan na sabi ko, I can do it manually. Hindi siya makapaniwala. And then nakita niya, oh wow. So nagawa ako ng mga signboard ng mga stores doon, mga bakery. Manual? Manually. Kinat. Tsaka I can do yung by hand. Yeah. So gumagawa din ako ng tag doon. Even yung birthday sign, right. Anniversary sign, yun. Mano-mano? Mano-mano lang. Styrofoam, then kinakat ko. Hindi ka gumagamit ng alambreng may kuryente na ginadaan. Later on na nakagamit ako noon. Tsaka yung parang laser na din. Yeah. Pero before lahat ganon, nagkameron din ako ng chance to work sa mga printing company doon. At the same time, nagkameron din yung chance ko din doon na nag-grow. I was able to work as an airbrush artist, sculptor. Airbrush art. Oh, yeah? Yeah. So, ang ginagawa namin noon, yung... Teka, sandali. Ba't nasa Canada na tayo? Hindi pa tayo lumilipad. Sige. Balik muna tayo sa Pilipinas. Kasi gusto ko yung, the reason being, may mga tao, again, ang audience natin, kaya sila umaabot ng ganito katagal, gusto nila malaman yung sikreto eh. Yeah. And minsan, actually guys, chance and opportunity. Pero kung hindi ka prepared pag binigyan ka ng chance exactly. at dumating ang opportunity, panis, di ba? So yun ang maganda eh. Because ikaw, nabigyan ka ng chance, nabigyan ka ng opportunity. So ang gusto ko malaman is, anong ginawa mo dun sa chance and opportunity? I took the chance. Kasi alam ko na I have something to give. So nung sinabi, bahista, walang bahista. Pag-aaralan ko, sabi ko, pareho lang din naman yan. Pag-aaralan ko, nakahabol ako. At the same time, yung aming set minsan, nag-acoustic pa rin ako. Kasi alam mo na yun, ginagawa mo na dati yun. Ginagawa ko na dati. Yung mga love song. You know? So, yun, pinapatuloy ko pa rin yun. Yung pakikisama sa mga kabanda mo? Okay naman. Kasi nga, we came from the same lugar. So, tapos pareha din tugtugan. Alam mo na, tapos meron kami dalawang babaeng nasayaw. Ang tawag na, mga show band. Yeah. Yes. So, ginawa mo yung 2 beses, Malaysia, Singapore. Pagbalik mo, now nakatikim ka na ng totoong pera. What made you join your band na isa-sign up sa label? Hindi mo alam na walang pera doon? Alam ko naman, sinabi nila, but... kasi ibang pera ng show band sa pera ng artist. Pag artist, wala kang pera hanggat di ka sumisikat. Ang ginawa sa amin, meron kaming manager. Okay. Which is good kasi sabi niya, huwag ka mag-alala,
yung gamit mo, kasi sabi ko, wala akong magandang electric guitar. Bibili ka namin. Tapos provided. Oo. And then sa Manila tayo magbe-base at saka Cubao. Sabi ko, matitira, bahala kami. Ayun, kakainin namin, bahala kami. Sige. Sabi ko, sige, bakit hindi? Tapos at the same time, pag wala kaming recording or yung mga ensayo ng banda ko, umuwi ako, gumagawa ako ng gimmick ng solo. Why not? Sa trio, yung nagbaho uli ako for a while kay Ima Castro sa isang Shunyas sa Batangas, na nung time na yon naging house band kami doon sa Batangas. So, galing. Shout out Ima if you're watching. Kaibigan ko yun eh. Ang tagal namin magkasama ni na Ima eh. So tapos, okay. Bata pa yan, kilala ko na. Talaga? Nung si pati yung buong family na kilala ko. Kasi nga from alam mo, medyo napaisip ako na, alam mo kung bata siya at kilala mo na, ibig sabihin nung bata siya, matanda na tayo, di ba? Dahil magkaedad nga tayo. Oo nga, naging judge pa ako sa mga singing contest niya nung bata pa eh. Talaga? Nag-judge ako sa mga, alam mo yung amateur? Yes. Lagi naman nananalo yan. Oh my God. At taas ang boses. Ang taas ng boses. Sila yung tatlo noon na diva eh. I forget yung isa. Si Desa. Diba? Tanda ko pa. Yeah. And then, she did with Lloyd Umali, yung kanilang tandem. Yan, puro mga polycosmic artist. Yeah. Kaya alam ko din yun. So, okay. So now, for some reason, na-establish mo na yung notoriety mo as a musician. Okay? You dabbled sa industriya mismo. You played with a legitimate artist. You had your trio. You had your experience being in a show band. Yeah. Di ba? Mga moves. Bakit mo naisipan mag-day job? Day job. Ba't mo nagturo ka, di ba? Ba't mo naisipan magturo? Kasi kinonvince ka ba ng magulang mo na? Alam mo? Hindi. Yung sister ko. Kasi, sabi? Ang nangyari kasi nung after college, kasi time out para lang maintindihan namin lahat. Tumutugtog ka na and you were making real money bago dumating ang day job, right? Tama ba? Yeah. Okay. Hindi, at the same time, pareho din eh. Kasi, sinabay mo? Oo, kasi working student ako during my entire college year. So, tumutugtog ako after school, tumutugtog na ako. And then, sa morning, at weekend, nagagawa naman ako ng mga drawing, billboards. Okay. So, what happened is, nung after college, kasi nga, hindi ko naman kinoconsider pang masyadong career yung arts tsaka music. So, you really finished college? Oh, yeah. Can I give you a high five? Putya nagis. And I spent... You finished college, ha? Yeah. Sana naririnig nyo lahat yun. Nagawa po niya lahat ng gusto niyang gawin. And you finished college. Yeah. And hindi lang just a 4-year course. So what happened is, after high school, nag 2 years vocational ako. Kaya lang ayoko noon kasi hindi ko natapos ko yung course. Kaya lang I wasn't able to get a diploma kasi ayoko magpagupit. Oh! ROTC, hindi ako. Yes. Ngayon, kaya lang sabi ko talaga siguro kailangan ko na magpagupit. So, nag-enroll ulit ako ng 4-year course. Okay. Ang in-enroll ko ay Bachelor of Arts in Economics. Major ako ng Economics. Putya nagis. Ibig sabihin, pwede ka magpolitiko kung nagkataon, no? Di ba? Supply and demand, of course. Kasi pre-law ang economics eh. Supply, law of diminishing return. Delta. Microeconomics at macro. Wow. And I did really good. Modesty aside, lagi din akong top. I was even the president of our graduating class. Nung group ng Economic Society nung group namin, nung batch namin. So, after that, nagtry akong mag-daytime job ng iba naman. Ang naging opportunity ko noon yung to be a sales guy sa isang pharmaceutical company. Local lang naman. Hindi ka na gano'n? Medrep. Oh, sarap. Medrep. So, anong kotse binigay sa'yo? Hindi ako nakapunta doon kasi kasi hindi naman hindi multinational yung kung Pfizer, Abbott, meron. Oo, meron. For sure yun. Pero yung mga local lang, so wala kaming kotse. You have to take the jeepney, of course, tricycle. No? Pero lahat ng trans mo at saka pagkain reimburse naman at pati yung mga kung may out of town ka, di ba? Yun ang maganda noon. Kaya lang yung
I think it's not even a year. Medyo nagsawa din ako, sabi ko kasi laging nakadesente ba, tapos may nakabalat, alam mo na, hindi naman ako sanay talaga ganun eh. So parang napansin mo na hindi ako to eh. Hindi ako to, tapos and then yung industry itself parang hindi ko gusto eh. Pero Mayo, ang nakakatuwa, hindi mo na realize na yung credentials mo will take you to greater heights eh. Yeah. And then, hindi rin makapaniwala yung iba. Nakatapos si Mayo college. Tapos, after that, yun nga, nung hindi nag-workout yung first year ko after ng college as economist, na nag-work ako as a pharmaceutical rep. Med rep. So, sabi nung sister ko, ba't hindi ka nalang mag-education? Nagbalik pa ako sa school, 2 more years. Para maging teacher. Oh. Kumuha pa ako ng music. So technically 8 years. Yeah. Parang 2 years pa para lang. Kasi 2 years vocation, 4 years na eco. 5 years. 5 years na eco? Yeah, 5 years. Tapos 2 years ulit na education. Yeah, education. O di 80. So ilan puchis? Ang dami, ano? 5 plus 2 plus 9? Yeah, 9 Sana years. doktor ka na. Or nag-lawyer, no? Okay, tapos? So, sabi niya, ba't hindi ka nalang mag-education? Hindi pa pala nagustuhan ng trabaho mo. Sabi ko, bakit hindi? Well, kinuha ko yun. And then nag-specialize na ako parang sa music. Tapos nakita nung teacher ko na, I do understand music, pati yung mga theory. Minsan ako nung pinag-handle. Yes. Kaya one time, nung merong nag-leave na teacher ng music, integrated na noon sa high school and college. We call it PEM. PE, Health, Music, at saka a little bit of art here and there. Okay. Sabi niya, ba't hindi ka mag-demo? Nag-leave si ma'am ganito. Pinag-demo nila ako. Tapos sabi, sige, start ka na. Pero hindi nila alam na marunong ka na mag-sketch at mag-drawing. Hindi. Ang alam nila sa music. Pero so, pinag-handle na ako ng mga music, pati yung mga music. Sabi niya, nagustuhan nila yung demo ko. At nagustuhan mo yung ginagawa mo? Oh yeah, I enjoy it. Kasi nga mundo mo na yan eh. Sabi ko, music, bakit nare-review ko pa uli? Kasi ang ginagawa ko, para ma-review ko uli, nakuha ko ng estudyante pa eh. On the side, di ba? Yung mga side hustle ka pa. Oo, yung mga nagtatrabaho actually sa isang studio, sa music studio. Na, nagtuturo ako ng gitara, even drums. Drums na, yung simple notation lang, tsaka tuning. Sinusulat mo lang, rudiments, di ba? Yeah. So, sabi ko, why not? Pera din to eh, di ba? Of course. At saka I enjoy it. Tapos at the same time, nare-review mo uli yung music theory mo. Bakit din? Di ba? So, yun. Okay. So ngayon, paulit-ulit, araw-araw mo ginagawa yan. Kaya alam mo you had a conversation with your sister, ikaw lang nagsabi, punta kaya ako Australia. Ano nangyari? Hindi ako I was not lucky enough siguro nung time na yon. Nung dumating yung papers ko, yung notice ko from Australia, nandito na ako sa Canada. Pero, so ikaw, proactively nag-apply ka sa iba't ibang bansa? Ano lang, yung Australia lang. Try lang. Tinry ko lang kasi uso na noon. Uso dati. Uso na, di ba? Ginawa ko yun eh. Canada naman ginawa ko. Oo. Tapos, ano ba tawag dito, bigla akong nagkaroon ng career sa music. So, iniisip ko na kung magka-Canada na lang ako. Kasi, dati, dali, di ba? Pwede go to Canada. Oh yeah, open na open. Still naman, open pa rin ngayon. Kaya lang, yun niya, yung rules and regulation nila at saka yung hinahanap nila. Requirements medyo iba na eh. Pataas na rin pataas kasi nga, you're trying to, kasi ang daming tao and then try to make get the best from them. Okay. So, nag-apply ka sa Australia. Ano ang nag-udyok sa'yo mag-apply sa Australia? Ba't mo naisip mag-apply? I don't know. There's something about Australia kasi may kikita lagi ako sa TV no, tsaka nababasa. And then yung mga... At saka nakatikim ka na ng abroad eh. Yeah. At saka yung may mga cousins ako na nasa Australia. Okay. Nung one time na namatay yung isa kong tiyahin, one of my aunties on my dad's side, alam mo naman, ayun lang yung time na nagre-reunion, lahat napunta yung mga kamag-anak hindi mo kilala. Yeah. So minamit ako noon na taga Candelaria, at saka Sariaya, basta taga ron. Sabi nila, pinsan mo yung mga yan, di nakilala ko. Tapos sabi nila, may marami tayong landichos na sa Australia. Mga beekeepers daw, tapos kung saan-saan sa Australia. Right. Sabi, ba't mag-apply ka? Bakit hindi? Kasi nakita ko, ang ganda ng bahay nila, may tindahan sila ng pasalubong sa kalsada, tapos may jeep.
Sabi ko, ba, maganda nga na. Yun nga pala, yun. Okay. Exactly. Sabi ko, bakit hindi? I'll try. So, binato mo lang yun and then tuloy pa rin ang buhay. Yeah. Tapos, paano ka na-sponsor sa Canada? So, umuwi yung aking girlfriend noon. Okay. And then sabi niya, sabi ko naman sa inyo, hindi man ako magbibitaw eh. Pero sasaluhin ko. pero yun nga, sabi niya, why don't you try it sa Canada? Sunod ka naman. Sabi, bakit hindi? Di ba? Pero, at the same time, nung time na yun, ang hirap din kasi yung time na yun din na busy ako sa school and before that, yun nga yung nakapasok ka na sa recording eh. Yeah. Sabi ko, kumbaga feeling mo ito na yung buhay mo. Oo, kasi 'di ba, ang nangyayari naman yung pag na-in ka, hindi ka naman inire-release lahat. Yung pala, hindi ko maalam na gano'n. Naka-queue. Naka-queue. Tapos ito ang magiging image niyo paglabas. Ito ang career single niyo, yung pala yun. At saka may panahon eh. Kumbaga kahit na-sign up ngayon, standby muna, ito muna. Kumbaga may ano yan eh. Yeah. Ito ang uso, ito ang papatok ito. Yun. Hindi ko naman alam yung marketing strategy pa nila, yung business side noon. Basta ako tutugtog. Basta record lang kami ng record gawa kami ng kanta. And pag may gig, yung provincial gig, saka yung mag-open kayo kay sama kayo kay sa River Maya. Yeah. We did at least 5 shows with them actually. Sina Perf pa to, yung original. Sina Perf, original. And I was lucky enough to makita ko sila ng yung original. Masaya nun yung time na yun. At saka yung original na Eraserheads. Yun. Yes. We did siguro 2 shows with them and then yung sa inyo noon sa Liceo ginanap eh. Para sa San Pablo. Sa San Pablo, sa Liceo. Sa Liceo. And then, yung Philippine Violators, even Gary Valenciano, si Ariel Rivera. Yung galing, no? Lloyd Dumali. Yung Gary Valenciano nun sa sa Baratillo. Yeah. Alam mo yung Baratillo dati, di ba? Yung mga ganun-ganun. Sige, basta bahala na. So in other words, you were having the time of your life. Oh yeah, I'm having a blast kasi nga yun yung dream mo eh, yung right. You playing for the people andyan na tapos may konting pera, hindi mo naman kinuha talaga yung pera, it doesn't really matter as long na yung nasasubsidize mo yung living mo. Ako naman kaya ako nasasubsidize, meron akong may nagko-commission sa'yo na gumawa ng sketch. Gawa ka nito. Sige, gawa ko na Yeah. Yun. So tapos nun, so that being said, may groove ka na sa buhay mo. Manila, San Pablo, Manila, San Pablo, Batangas, Mindoro. Quezon. Okay. Paano nangyari na biglang, sige nga, try ko nga Canada. Trinay mo ba or bigla ka lang hinatak pa? Hinatak lang ako dito. It's an opportunity din. Again, the word opportunity came along. Sabi ko, at saka I believe na it's meant to be. Sabi ko gano'n, bakit hindi? So ilan ang tattoo mo sa katawan nung time na yon? Kukunti pa. Nung time na lumanding ka sa kukunti pa. Isang malaki lang dito. Tapos siguro may ilang maliit. Ilang maliit, yeah. Kasi nga noon nasa school ako, bawal naman nun, hindi ka makakakuha ng profession noon. So lahat tago noon. Sa family, ilan kayong bumiyahe? Ng abroad? Ng abroad, yung sisters ko, mga nag-Saudi yun. Tsaka nag-Singapore. Mm-hmm. Same thing yung isa kong brother, nag-Singapore din. Nauna sila sa'yo? Nauna sa akin. So, nung umalis ka, buhay pa si mami, si daddy, wala na? Wala na. Kasi, pareho? Kasi pareho silang, they pass away at very early age, I would say. Kasi nga yung diet natin. Yeah. Unang-una kasi yung we love pork. Pork. And yung kanin, of course. Yung cholesterol. And then yung soft drinks after that, di ba? So yun. Tapos yung mother ko nag-yoyosi din. Nauna siya actually nagka-heart attack and then sumunod yung father ko. Grabe, no? Pareho tayo. Nakakalungkot yung ganun, no? I know. But who would have thought? Kasi hindi naman natin iniisip noon yung cholesterol. Wala noon yung ganyan. Basta anong masarap, nasa... Kainin mo. Kainin mo. It's either kumain ka o hindi. May mga iba nga. Mami ko dati nag-yosi pa sa harapan namin mga magkakapatid. Tsaka yung pabibiling ka ng yosi. Bili mo ka yosi. Nakikihitit ka. Sindihan mo na. Sindihan mo na. Unahan pa kayo, di ba? Parang dito. Ako na magsisindi, mami. On the way. Kaya hindi ko nagustuhan kasi nga yung
yung inuubo lagi ako sa lalamunan. So nagpunta ka ng Canada, were you closing the door on the Philippines or you were like, sige nga, subukan ko nga to, total naka-abroad na ako dati. Hindi naman ako, I didn't totally close kasi nga it's an opportunity. Right. Sabi ko, siguro yung God has planned for me. Yung naisip ko lagi, God has planned for me. Pero ito yung nakakatawa. Ang plano ni God sa'yo, walang kinalaman sa gitara. Kasi yung Malaysia at Singapore, di ba? Instrumento ang baon mo. Yeah. Dito, anong baon mo? Knowledge. Knowledge lang. Tsaka, song hits. Oh my God. I had a couple of song hits, tapos yung aking mga, tawag doon, yung mga songbook na, kasi noon, susulat mo talaga isa-isa. Hindi naman ngayon, naka-iPad na lang, i-download mo lang. Sinusulat mo lahat. Vancouver. Okay. So dun talaga mismo. First day mo pagdating sa Vancouver, anong sinabi mo sa sarili mo? Sabi ko, this is it. I'm gonna explore this. Kasi mahilig ako sa, isa sa nag-intay sa akin to go there kasi mahilig ako sa outdoor. Okay. I've done a couple of bad things in my life then, and then nung time na nag-withdraw ako sa drugs, heavy drugs of course, and alcohol and everything, ang naka-help sa akin actually to be with nature. So, right. Naging mountaineer ako noon. Sa atin pa lang. Doon ka nagkaroon ng gratitude, no? Oo. Tapos yun nga, na-appreciate mo lahat. And then sabi ko, nung nakikita ko yung picture ng Vancouver and Canada, ang ganda nito. Kasi snow-capped mountain, di ba? Ang ganda. Tapos yung glaciers and everything. Sabi ko, pagdating ko, akyatin ko ito. So nagkaroon ka na kagad ng goal. Oh yeah, may goal ako. And the first day, actually, nung andala ko noon, aside from yung being a musician and yun nga, yung artist, mahilig ako sa outdoors ever since. I designed my own bag actually. Meron akong sariling backpack na fit sa akin. So, kasi mahilig akong manahi. So, I learned it from my mom. Uso yan. Ayan, nananahi ako. Alam mo, ko lang naalala, yung tita ko, taga Quezon. Oh. So, sa taga Lucena, sa mga orbe. I played there a couple of times. Okay. We played there a couple of times, pero basketball. Oh. So kami ni na JJ. Di ba si Tita Esther? Yung tita ko shout out Tita Esther, yung mga uniform. Yung mga uniform namin, siya yung taga-tahinong. Yeah. Yung mga basketball uniform. So, I learned from my mom, meron kaming super classic na singer na ayun lang naman ng brand noon lahat American. So, kasi nga, yung mga hand-me-down sa akin minsan, mahaba pa. Natuto ko magputol ng pantalon. Ako natuto ko magbaston. Ayun, tsaka yung magbaston, puputol ng pantalon hanggang sa nung huli, racket. Yung 5 pesos, puputol ko yung pantalon mo. So yung mga remnants, sabi ko, sayang ito. Ginagawa kong bag, ginagawa kong saklob, pitaka, kung ano galing, man. No? Diba? Alam mo ba dati, speaking, buti pinaalala mo dati, labanan namin, de Cavite kami. So, sa Cavite, may madami Etibak. Ang dami kasing knock-off dun eh. Oh, yeah. Di ba, Pucha, pag may pattern ka ng 501? Oh, yeah. Kanya-kanya tahian na, oh. Tsaka talagang nag-click noon yung 501, then yung naus yung kulubot. Di ba? Nililiha pa natin. Acid was, stone was, di ba? Lahat. Those, and then, who would have thought bumalik uli? Pero ang nakakatuwa, no, hindi tayo, like, nakaka-relate ako sa'yo because hindi lang tayo consumer eh. Inalam natin kung paano gawin eh. Di ba na? Kaya we're able to talk about it now. Yung resourcefulness natin. Kasi kung, isang part ng economy, you have to maximize yung utilization of the scarce resources. Kung ano yung resources mo, use it. Ba't may tatapon? So bumili ka ng ng sewing machine sa Vancouver? Yeah, bumili ako. Naisip mo kagad na, alam mo ba gawin to? Alam mo yung shop ko ngayon, yung tattoo shop, which is Birthmark Tattoos, yung hindi yan? Yan, Birthmark Tattoos. Jay, nga. Nakikita ba to? Yan diba? So, no? I think that was one of the very first Filipino-owned and operated tattoo shop sa BC. Born to do this. Galing, no? Yung Born to do this na yan, actually, based yan sa sarili kong tattoo. Okay. May tattoo ko dito na Born to do this. That was the time that when I decided na
na ito yung Gusto mong gawin. gusto kong gawin at saka Yan yung purpose. In other words. purpose ng life ko. Meron akong Alam ko yung tattoo mo sa likod. Tuwa. Inaalaskan ko kasi si Mayo. Mayo, alam mo kung ano yung tsura ng mukha sa likod. so yung I had a very very weird story sa why I became the tattoo artist That you are. that I am right now. So back in the 90s, to be exact, 90, 91, 92, meron akong recurring dream na it's almost every night. So every night, I dreamed that I have to go to the mountain and meet a lady. Almost every night. Hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam. Hindi mo rin alam kung anong mountain? Hindi ko alam kung anong mountain, pero specific siya sa northern part Okay. ng Philippines. Na somewhere sa Baguio o lampas pa ng Baguio. I always dream about that every night. Hanggang nasa biyahe na ako, tumutugtog ko, lagi akong ganun pa rin. Sabi ko, hindi ko maintindihan yung dream na yun. And then, nawala yun for a while. And then yun nga, yung na-rediscover ko lang siya yung kay Apo Wangod. She's the oldest living tattoo artist. Yeah. Actually, may tattoo ko niyan. sa paa mo. Yeah, pwede na. Tapos patong mo dito pa mo. Oh! Yeah. Ayan, portrait niya. Tapos mo dito sa lamesa. Oops. Kaya mo ba? Yeah. Ayan, Jay, kita ba? Oh, ayan, Yan. May tattoo ko. And then ano siya, di ba? Shout out Mano-mano. Kay Edu from RCT. Ang ganda nung no? One of the best Philippines din yan. Ang ganda nung pagka-tattoo talagang. So, ang istorya nito so, nung time na nandito na ako nga, nawala sa isip ko na yun, yung dream na yun na I have to meet a lady. And then suddenly, merong si si Ikin, si Annalyn, at saka of course, yung Apat na Alon, at saka si Lynn Wilken, they started yung movement ng Filipino tattooing, yung revival. Na, yun nga, nire-revive natin kasi sariling atin yan. Bakit hindi? Nung na-meet ko sila noon, sa Vegas, nagtatattoo na ako noon dito. Pero I've been researching about sa ating yung sariling design. Kasi you know what? Sorry nafa-fascinate ako because ngayon bumabalik sa akin and we talked about rudiments, we talked about music, we talked about you sa music theory, we talk about you being well-versed, articulate, and actually yung aptitude mo malalim because you're an educated person. Kasi may mga nakilala ako nagtatattoo at nagtatattoo lang sila. Pero naiintindihan ko na kung bakit malalim yung pagtatattoo mo and you get to the bottom of it talaga before you go forward and do so. Okay. So, yun yung nag-start nung nagbubok sa Canada na-realize, na-experience ko talaga na dito pala okay ang may tattoo. Di ba? Hindi kagaya sa atin na yung gangster. Kasi nakakita ko may mga nasimba, kita mo yung may mga tattoo. Okay lang. Okay lang. Yeah. Kasi pag hindi ka raw nila tinanggap sa trabaho dahil may tattoo ka, pwede mo silang ihabla ng discrimination niya, gano'n. Sabi ko, okay pala dito. So, yun nga, yung naghanap ako ng mga tattoo shop, kaya lang siyempre, being fresh of the boat. Sako, ang mahal naman ito. Diba? Sa atin inuman lang, di pagdating sa inyo, 300? O, papapatakan mo lang. Konting ilang guys. So, sabi ko, mahal pala dito. And then, sabi nga nung friend ko, nakakautay ka naman. Yun, alam mo yun, nakakautay ka naman ng pagtatato. Bakit hindi ka mag-start dito? Sabi ko, bakit nga hindi? So, yun doon nagsimula. And then getting back nung nagtatato na ako, yun nga. Sino unang tinatuan mo? Mga friends ko. Usually, mga... Sino Okay. Naalala mo si Albert. Si Albert yung road manager ng Intro Voice. Kasama namin nung tumugtog kami. Nakilala. Okay. Oh, yeah. So, meron na siyang pilot's license. Oh, wow. May sarili na rin siyang eroplano. Hula mo, ilan sa Intro Voice ang nakasakay na sa kanya? Wala. Shout out kay Albert. Happy birthday. Wala. Bakit? Kasi walang may gusto. Naniniwala kami sa kanya. Pero walang naglalakas loob na sumakay sa kanya. Baka sa amin pa sumabit. Ay, may nakalimutan tayo. Yeah. So ikaw, sino sa mga kaibigan mo ang unang nagtiwala sa'yo? Ang mga kaibigan ko na very close. Na, kasi permanent yung gagawin mo sa kanila di ba? Kaya lang, siyempre, yung
nakita nila yung drawing ko, magaling mag-drawing to. Talaga. So, they trust me again. And modesty aside, nung the first time I held yung machine, yung well-built machine, I can do a straight line, I can do a perfect circle. Doon pa lang alam mo na ng career to. Sabi ko, I think I can do this. Okay. Tapos. Tapos yun nga, yung istorya nung kay Apo, nung time na yun, rediscover ko siya at saka I'm digging deep sa roots natin kasi yung tattoo convention in Vancouver is before ang tawag nila is West Coast Tattoo and Culture Show. Okay. Sabi ko naging part ako noon. So I was really proud kasi ako yung first Pinoy na nakita ko doon na I'm Philippine born and raised. Sabi ko, kaya lang tattoo and culture. Sabi ko, bakit hindi ko i-represent yung kultura ko sarili? So I dig in deep and then nga na I came across yung libro ni Lane Wilkin at saka yung kay Lars Kotak. And then namit ko si Annalyn, si Dr. Aikin. Shout out kay Dr. Aikin ng UP Baguio. Ayun. Ano yun? Siya yung anthropologist. May book siya din na ginawa. And then nag-meet kami sa Toronto. Sabi niya, ba't hindi ka umuwi? Kasi buhay pa naman si Apo. Sabi ko, nga, ba't hindi ako umuwi? Talagang, I think within 6 months, nag-book na ako. Sabi ko, sige, uwi ako. I really want to meet Apo. Kasi I've been doing yung hand tapping Hawaiian style. Right. And then nung realizing at knowing na buhay pa pala si Apo, bakit hindi ako pumunta? Kasi sa libro ko nakikita at sa YouTube. Sabi ko, bakit hindi? Meron ka ng tattoo ni Apo nung time na nagpunta ka? Wala pa. Okay. So sabi ko, sige, pupunta ako. I'll make time. I'll make yung time nga at saka schedule. So nagpunta ako at the same time nagpunta rin ako ng Dudutan. First time ko sa Dudutan noon. So right after Dudutan, nagdiretso ako sa kanya. And then yun nga yung it's along I think September during that typhoon season, maulan na sa atin, maraming landslide. So yung trek papunta sa place niya talagang mahirap kasi ang dami landslide. But we were able to pass all those obstacles or hindrances, whatever you want to call it. And then nung time na yon, yung end of the road, you have to walk. Madagim pa rin noon kasi umuulan. And then ano pakiramdam mo papunta? Excited ako. And then yung suddenly once I reach yung isang certain part ng hill, nag-open yung sky. And then I see yung sun rays. Nilabutan ako and then sabi ko, I've been to this place. Hala? Talagang it's hard to to explain. Parang kinalabutan ko na parang galing na ako dito, yung deja vu, di ba? And then it suddenly yung dream ko yung recurring dream mo. Ito yung dream ko. I almost cried. Talagang hindi ko maipaliwanag yung feelings. I'm a modern guy, pero how can you explain that? Correct. Diba? So but I also believe na yung sa spirituality natin. So yung ginawa ko. Then nga, nung gano'n, diretso ako sa kanya, then we talk. Tapos binasa niya yung aura ko. Sabi niya, kasi maganda raw yung binobrot ko. So, walang booking, walang... Wala. Nag-take chance lang. Talaga? Wala. Pero meron nag-hire ako ng isang guide kasi I don't speak the dialect. Yeah. And then walang booking. And nung time na yon, I was very lucky kasi walang turista. Kaalis lang ng Siam. Kasi may logbook siya kita ko. May logbook na nandoon. Tapos ako lang nung time na yon. Ang galing. Sabi ko, ang swerte ko talaga siguro. Tapos kinuwento ko din kay Apo through yung translator. Tapos sabi niya, siguro nga yung nakatadhana sa iyo yan. Sabi ko, gusto kong itong gawin ko na ipagpatuloy yung kultura natin kasi hindi naman lahat makakapunta sa iyo. Correct. Tapos sabi niya, siguro it's about time, tadhana din talaga yan na makarating ka rito. Dinala ka ng paa mo dito. Yun pagkakasabi niya. Galing, no? I know, sabi ko. Tapos yun, I was so happy and then yun nga, yung pinatuan. Yan yung tinatu ni Apo? Yeah, ito. Ito yun. I-denocument ko din yung kinuha namin, yung tinik. Teka, alin dyan? Ito lang. Ito lang. Magkano siningil niya dyan? Hindi niya ako siningilan pero I gave her, something substantial. Oh yeah, really. Okay, so nung tinatatuan ka na niya, ano ang pakiramdam? Because this was
This was a vision in your mind, a dream in your mind for the longest time. Finally, it's reality manifesting itself. I know, hindi ko ako makapaniwala na, oh man, this is really happening. Pero yung feelings ko noon na para bang yung spirit ko is very, very high. Right. I can't even feel it. Hindi mo sinabi kung anong gagawin. Hindi. Basta sabi ko sa kanya, ganda, no? yeah, ito. Parang hindi mo lang kung centipede. Ano, Centipede. Centipede nga. It's called gayaman in their language. It's for protection din. It also represents yung strength and courage mo. And hindi mo sinabi sa kanya. Hindi. Basta alam niya, bahala siya. Kasi, parang yung style na ginagawa mo. Yun. Kasi nga yun ang talaga. Correct. Yeah. Yun ang talagang style. Ngayon na nangyayari nga being so commercial especially sa atin, yung punta ka, you go inside the shop, meron sila ng mga number, listahan, saka yung mga listahan, di ba? Yeah. Yung flash, we call it flash. Ito number 33, ito room, di ba? So, yung I wanna keep it as real, as authentic as possible, yung traditional way. Right. Kasi nga yun yung dream ko, and then yun nga yung na-realize ko lang noon na sabi ko, siguro I was really born to do this. Nagpatato ako noon, born to do this. Galing, no? So doon ko pinattern yung logo ko ngayon. This is the newest logo actually, na born to do this. Ikaw gumawa? Yeah. By hand lang. Tapos pina-digital ko na lang. May website? Yeah, it's www.birthmarktattoos.com. Okay. Andun din lahat yung istorya ko. And then I try to update it as much as I can, but someone is updating it for me. So ngayon, fast forward years later, is this your full-time gig? Oh yeah, I've been doing this for almost 20 years now. So yung shop ko has been around for almost 13, but I did work for a couple of shops before I opened it up. So anong feeling na, how does it feel to go on your own? Was it scary? Oh yeah, the first year is unbelievable. Kasi nga I try to keep my daytime job as much as I can. Kasi nga you got bills to pay, you got mouths to feed, right? Family to feed. And then ang hirap kasi nga kasi alam ko yung arts and music kasi nga ang hirap Unstable yan. Unstable yan, 'di ba? Merong parang piyesta, laging Pasko, minsan naman wala, tagutom. Yeah. So it was really hard for me. Kaya lang I try to do my siyempre I took accounting and everything about money economics major. Yeah, so sabi ko I look on my numbers, sabi ko I'm making more money now on my side gig than my day job. Sabi ko I think it's time to quit. So at the same time meron ako ng konting problema sa elbow kasi yung trabaho ko as an airbrush artist, it includes a lot of yung pagliliha, yung repetitive. Kasi magbubura ka. Yeah, gano'n. Tapos gaganin mo, kukutkutin mo, especially yung pag-sculpt ng nagka-problema ako sa elbow ko, and minsan bumabalik pa rin. Minsan pumapalo ako ng drill, di ba? So tennis elbow. Yun nga. Pero yung akin, acute, they call it ASTD. Note ha, hindi STD. Iba po yung STD. Ang akin po is called ASTD. Oh, yun nga, tama, an STD. It's ASTD, a sexually transmitted disease. Ikaw, nabola. What it means is sige, paliwanag mo. Yeah. Ang tawag po talaga doon is acute soft tissue disorder. Na hindi ko naman alam. Yung acute soft tissue disorder. ASTD. ASTD. Kasi nga tayo, siyempre masipag and you love what you do. Yeah. Tira ka na ng tira, trabaho. Ay, pagod lang yan. Hanggang sa nung huli, gamutan, Advil, Tylenol, hindi na makuha. So, one morning, nag-woke up ako, hindi ko mabuhat yung... Yeah, parang di ba? Parang lumalaylay. Oo, sabi ko, oh my God. Ay, nangyayari sa akin yan. Tapos yung hindi ako makapag-toothbrush, ang sakit-sakit. Yeah. Tapos yun, kaya ako nagpatingin. Grabe, no? Sabi, hindi ko naman alam. Sabi ko, tapos na ano nila na, ano yan, yung ASTD. Sabi ko, may STD ako. Saan ko na ako yun? Ang hawak ko lang. Hindi. Yun nga, it turned out na ASTD. Hindi ko alam talaga yung I never heard. Yeah. Then sabi nila, commonly known as
Tennis elbow. Yun. So, Yung okay. repetitive. So now, solo gig, the first year. And kwento mo sa amin because ang daming natatakot to go on their own eh. Oh yeah. The best way to go on your own kasi do your accounting, do your numbers, and then work hard. Kasi nga yung time na yun, meron akong vision eh. At saka yung goal that I needed to reach. So, for me to able to reach that ultimate goal or pick, meron tayong baby step na let's say yung goal mo is within 2 years or 4 years. So, first 3 months, anong kailangan kong gawin? Oh, I need to practice drawing. Yun yung ako na nagawa na parang lesson plan ba? Yes. So, sabi ko, kailangan kong i-improve ito. Kailangan kong gawin yung lining ko. Line works. Kailangan kong ganito. Yun. Doon. So, meron kang matrix na kailangan tamaan. Yeah. Bago mo ma-reach yun. Kasi ang ginagawa ng iba nga kasi, totoo yan na there's no which is shortcut to success. Put your hard work. Yung inalis ko yung bisyo ko, hindi ako, instead na magiinom ako, magdo-drawing ako. Ayun yung ginagawa ko. Nakaka-inlove ka, Mayo. Nakaka-inspire, no? Kasi may goal nga ako, tsaka hindi pwede. Kasi nowadays, kasi ang nangyayari, I had a lot of bad experiences sa mga ilang apprentices. Yeah. And then yung interview mo sila, ang gusto lang nila kasi yung, kala nila ganun kadali yun ang A to B. A to B. Tapos instant money, instant fame. Sabi ko, no, I work on my ass off. Kasi sabi nila, pag ginagawa ko daw parang andali. Sabi ko, I put years and years of yung practice dito, it didn't happen overnight. Ayun lang yung nakikita ko. Tapos yun nga, sabi nila, stencil lang yan. Basta na you trace it and you're good. Sabi ko, no. Kasi sabi ko, hindi ko goal talaga na maging commercial. Although business is good, especially nowadays. Kasi well accepted na yung tattoo industry. Yeah. It's well accepted. Hindi ka pa naman umaabot sa kilay, no? Doon, nakakikilay din ako sa totoo lang. Oh, yeah? Yeah, I can do those. Yung mga permanent. Tapos ngayon yung mga dito, yung gumagano na. Galing! Yung nakakalbo. Kasi simple lang yun. And then, speaking of kilay, kasi nga, we have yung auntie namin at saka yung mga close family friend. Para ka lang nagdo-drawing ng micro-needling, di ba? Yeah. Para ka lang nagdo-drawing ng portrait. I can do portrait, sabi ko. Ang laking pera nun, no? Pero hindi ko ginagawa. Hindi ko ginagawa regularly. Eyeliner. I tried it. Yung model ko is actually sister-in-law ko. Kasi yung one of my friend, he owns a salon. Right. So, ako nagawa nung kanyang yung signboard before. Right. Sabi, magaling ang kamay mo. You can do this. Yeah. So, may dumating na isang top na ang tawag nila yung makeup tattoo artist. Nag-held siya ng she's from Toronto. Magaling. So, ang ginawa niya, bago pa yun ini-introduce noon, hindi pa microblading ang tawag noon. They call it permanent makeup. Permanent makeup, yeah. So, yung logo niya is wake up with a makeup. Sabi ko, kasi nga, ang problema ng girls mostly yung kilay. Yeah. Kasi 1 oras, 2 oras kilay lang. Perfect. Hindi pantay, tanggal. So, ayun yung naisip nga niya. So, I took the course. It's a 2-day course. Kaya lang, ang gusto niya, she wants me to buy everything from her. Yung kit, sabi ko, kailan to? Early 2000s? Oh my God, mga 500, 700 pa yung matagal kit. Matagal na, sabi ko, I have my own kit for tattoo. Sabi, hindi, iba ito. Sasabihin, hindi raw pwede. Tinaray ko doon sa, ayan, no? Pareho lang yan. Okay. So, kasi sa akin nga, yung arts is art. Yeah. Kahit anong medium yan, bigyan mo nga ako ng tinik ka ganito, tinik lang and then uling. Who would have thought, di ba? Tinik at uling lang yan, Mayo. Tinik at uling, yeah. And it stays. So yung pigmentation yan galing sa uling? Yeah. So, ang nangyari, we went to her kitchen kay Apo. Kinudkud niya yung puwit nung kaldero, inilagay sa bao. Kasi di ba yung lutuan na kahoy, nagkakauling yun. Kinudkud niya yun, nilagay niya sa bao, nilagay niya ng tubig. And yun na yung tinta. Ayun na yung tinta. Tapos yung tinik na ginamit niya, kinuha lang doon sa bukid, doon sa likod, mayroong halaman doon, kinuha niya. Kasama ako. Sariwa. Kasi kasi alam ko na yung safety na protocol. Yes. Sabi ko kay Apo, Apo, baka pwedeng kumuha ka tayo ng bago kasi nga yung nandun, gamit na, di ba?
Sabi ko, at pumayag naman siya. Sinama ko, nagkukuha kami ng, ito, matalas to, maganda to, yun. So, yun nga, sabi ko, kasi ayokong magkasakit. Kasi alam ko yung proper sanitation, di ba kasi? I mean, you're doing it professionally, di ba? Yeah. So, ipinaliwanag ko sa kanya, hindi naman siya na-offend. Sabi niya, kaya pala minsan nagkameron din siya ng parang sugat kasi may tinatoon siyang may sugat. Sabi ko kasi, mahahawa ka din eh. Yeah. Kasi wala namang gloves doon, wala. Nakalagay nga sa God. sa nakapatong lang sa lupa. Minsan may langaw. Kasi yung dugo, di ba? Yeah. Makatrok na langaw. Ay! So, yung egg nung, di ba? Masakit, pero kanya yung very high yung spirit ko during that time eh. Parang baliwala eh. Pinapanood ko pa, tapos nagdudugo. Tapos yun nga, yung nakatuwa yung mga malaki. Kita mo, pero if you look closer. Yeah. At saka, malalim yung iba, oh. Oh, yeah, malalim. So, ang ginagawa doon sa iba, kumuha siyang uli. And she pushes it to the... Tapos, ang nakakatuwa, walang stencil yan. Walang stencil. Ginano lang niya ng, parang kumuha siya ng konting uling. Meron siyang piece ng isang parang talahib. Ginaganyo niya, yun yung pinaka-guides niya. And then, yun, pukpok na. So, ikaw, ang dami mong tattoo sa katawan. I'm pretty sure, hindi ikaw ang tumira niyan, lalo na yung nasa likod mo. Yeah. What is your criteria para pumayag ka na markahan ka ng ibang tao? So, unang-una, yung gusto ko din respetado yung artist. Gusto ko yung kanyang artworks. Kasi ito yung kaibigan ko, then I let him do his own thing. Pinabayaan ko din siya. Yung sa likod mo, did you shot? Alam ko may Dito. Saan yan? Dito. Dito, meron ako dito na yung parang bull. Saka isang warrior. So, ano yun? Kasi Taurus ako eh. So, kaya may bull. Yeah. Okay. Tapos dito, may dragon naman ako. Born on the year, the dragon yan. ako. So, okay. So, tuloy-tuloy yan. Yeah. I see. So, yung yan. Ang goal ko is to have tattoo. Yung konektado lang. Pretty soon, hopefully, I can achieve that. Sinisingil ka nila? Yeah, of course. Yeah, sinisingil. Full price? Sometimes, pero, kasi trabaho, di ba? Yeah. For me, yung a friend is a friend, and work is work, business is business. Right. Pero siyempre, bibigyan nila ako ng discount. Same time, ako naman, bibigyan ko din sila ng gano'n. Alam mo, nag-promise ka na tatatuan mo ako. I know. Okay. Mangyayari yun. Okay, nililinaw ko lang ha. Pagbalik ng Intro Boy sa Vancouver. Of course, yeah. Sige. Schedule lang natin ng maayos. Kasi ang ginagawa ko yung talagang by appointment lang ako. Yeah. Wala akong, I never do walk-ins. Kung may time, bakit hindi? Yung maliliit, pero by appointment lang. Kasi nga yung schedule mo talagang kailangan mong i-prep eh. Ipine-prep ko din sarili ko sa design and everything, right? So, ilanding natin dun sa mga bagets na hinahanap nila yung sarili nila regardless of where they are in the world. And I'm pretty sure we have a lot of people watching na actually nakakatuwa nga. Ang feedback na nakukuha namin is thank you for opening our eyes through your guests. So kayo kasi ako pati ako nabubuksan yung mata ko, i-inspire ako sa kwento mo eh. But what can you advise us? Them specifically, the young kids who are still trying to find their purpose. Yung purpose kasi ang nangyari sa akin I do pray a lot. It doesn't look like na, but I'm a very, very spiritual person. Ang ginagawa ko ay yung self-reflection, of course, tsaka yung you dig in deep sa loob mo eh. To know yourself, kailangan talagang you have to dig in deep at saka yung kailangan mo ng yung konting meditation, tsaka konting tahimik. Ang sikreto ko noon, the way that really helped me, pumupunta ako sa bundok, mag-isa. I will spend a night or two sa bundok, ako lang, mag-isa. Talagang just be one with nature. Yeah, be one with nature, and then yung soak in mo lahat. Ayun nga, yun yung as no gadgets. Wala. Ano lang talagang sometimes pure guts. Pero pinag-aralan ko din. I took my mountaineering course. Yeah.
sa Canada na din. I've done rock climbing, I've done ice climbing, I climb most of the mountains. Dito ang pinakamataas na ano namin is Mount Whitney. Talaga? It's the highest in 48th state. I've done Mount Baker, Mount Rainier. Mount Rainier, wow. Yun. Tapos yun sa amin din, lahat ng ano. Sa Mount Rainier? Sa Roy? Sa Washington? Sa Washington, yeah. Sa Roy, Washington, yeah. So yun yung mga nagawa ko din. Mount Hood, and then so talaga you actively do this, no? Oh yeah, naging active member ako ng Alpine Club of Canada. Nung time na yun, ako lang din yung Pilipino na So finding your purpose really means going out to find your purpose. Yeah. Hindi mo inantay yung purpose mo. Hindi. Kasi kailangan mong you have to spend time with yourself. Kasi nga yung nangyayari lang kasi minsan yung kagaya ngayon, yung uso, trending yung gagawin ko yun. Naus yung DJ, lahat DJ. Naus photographer, lahat photographer, di ba? Di ba napansin yun, yung trend na yun, di ba? So, oh my God. Kasi, hindi ka pwede, if you don't have it, you won't make it. Kasi nga let's say yung especially mga dancer, di ba? Oh, you think you can dance? Okay, then, okay, yeah. Oh, your friend says you can dance, or your family, but real? Yung mga audition, yung mga, pati sa The Voice, at saka yung, ganda, di ba? Pero, kasi naisip nila, maybe I can do this, maybe I can. It's good to try. It's good to try. Kaya lang, mag-fail ka lang na mag-fail, ibabalik ka rin eh. And then, yung being, yun nga yung naka-influence sa akin, kasi nga yung ating, yung society, hindi naman career yung tattoo yan sa atin, hindi naman career yan eh. So nag-ano ako, I stay in school nga para marating lang yon, pagkatapos nung bumalik uli ako sa music and arts. Kasi doon ka talaga. Sabi ko ito talaga siguro ako. Tapos yun nga dumating sa pagtatato, sabi ko arts pa rin. Tapos yung tugtog pa rin, may kumukuha pa rin sa akin kahit pa paano. Yeah. Diba? Session ka doon gano'n, punta ka doon gano'n. Solo ka dito. Sabi ko, siguro pwede. Sabi ko, pwede talagang hinihila ka pabalik doon eh. And I love it. It's my passion, sabi ko. Is there peace when you now that you found your passion? Is there peace? Oh yeah. And I thank the Lord every day. Amen. Yeah. Hindi yun nga yung isa sa ano ko na I feel so lucky. I feel very, very blessed, and I thank the Lord every day. Ayos! Ladies and gentlemen, Mayo Landicho! Woo! Nakaka-inspire ka, brother. Thank you. Please don't forget to visit the website. Lalagyan natin yung link in the description. And kung nasa Vancouver kayo, again, no walk-ins. Kailangan nyo magpa-schedule. He's your guy.